Ako po si Kuya Andrew. Yan. 32 years of age. And married po sa isang napakagandang Igorota. Diba? Hindi ko expect na Igorota siya. Kasi, huwag niyo po ako iba siya. Kasi yung thinking ko po yung mga Igorota, yung medyo dark, yung tapos kulot. Anong yung pinag-aaralan natin sa anong yung hindi ko pinag-aaralan eh. Pero, parang iba naman, hindi naman, parang mali na ituro sa akin Ayan, so, very tagad niya. And I accepted Jesus Christ May 19, 2017. And dito binago ni Lord yung buhay ko. And from that moment on, I decided to follow Jesus. Because He really changed my life. Talagang hindi ko akalain na from sinner ay dadalhin niya ako dito sa lugar na to. Nakatayo po ako sa harapan. If you will just see my past, hindi niyo iisipin na ako to. Hindi po ako to. Ito yung binago ni Lord. Amen? Amen? And kaya din gawin ni Lord sa inyo yung pagbabago na yun, hindi lang sa akin. Amen. Amen? Amen? So, sabi doon sa napakinggan ko, walang kumukulong tubig sa patay sinding galan. Bakit nga ba may mga tao nagpapatuloy? Kasi gusto nila, kumukulo sila. Ngayon, yung mga taong hindi kumukulo, yun yung mga patay sinding Christian. So kung gusto nyo maging Kristiyano na palagi kayo on fire, kailangan magpatuloy kayo palagi. Gusto nyo umabot doon sa punto na ginagamit na kayo ni Lord, na tumatayo na kayo dito, kailangan magpatuloy kayo. Hindi po pwedeng bukas, huwag muna. Ngayon pwede. Sa makalawa, hindi pwede. Kailangan dire-diretso. Amen? Hindi naman kailangan ni Lord ng perfect eh. Kailangan lang niya consistent. Come as you are, sabi sa kanta, di ba? Amen? And nung nakaraan, alam niyo po, nag-Bible study kami ng mga men's. And nakakatawa yung binigay ni pastor na acronym na mga bagay na maaaring makapagpigil sa atin ng mga paghinto sa paglilingkod sa Panginoon. No? Binigay niya dito yung past mistakes. No? Kailangan bitawan natin yung past mistakes natin. Marami kasi mga Kristiyano, alam niyo yun, nagdedwell siya sa mga maling nagawa niya ng nakaraan. Nandun na tayo, nagawa na natin yun. But we are not living on the past. No? We are living now. Now. No, yung past, hindi naman sinasabi ni Lord na kung mali yung nagawa mo ng past, hindi ka pwedeng lumapit sa akin. Hindi. Actually, sinasabi nga ni Lord, kung nagkamali ka nung nakaraan, kung pumunta ka sa akin, lumapit ka sa akin. Sino gusto lumapit sa ating Diyos? Iwan niyo po yung past niyo muna. And yung addiction, yan, marami tayong addiction. Nakakala natin yung addiction na sasummarize lang sa pag-inom, sa pagsisigarilyo, sa pagdadrugs, sa pagmamariwana. Lahat po yung nagawa ko, but by the grace of God, ginagawa ko ni Lord. Amen? Pero meron din mga addiction sa laro, addiction sa add to cart. Yan, yung asawa ko, pinagsasabihan ko yung asawa ko. Nagtataka siya bakit nauubos yung pera niya. Ibig ko, tingnan mo yung add to cart mo. Amen? So, hindi lang yung nabibilang yung addiction sa mga bagay na nakikita natin parang mali. Marami na rin seemingly okay sa tao yung addiction na pala. Be careful on that. Be careful on that. Yung unforgiveness, ito yung mahirap. Alam niyo, unforgiveness, para siyang lason. Unti-unti tayong papatayin niya ito until such time mawala na tayo sa Panginoon. Kasi nga, yung unforgiveness, para siyang chain na hihilain mo palagi. Yung gusto mo maglingkod sa Panginoon, pero nakikita mo yung taong gagalit mo. Lord, bakit nandito yan, Lord? Parang, kumbaga, ang gusto mo lang, ikaw yung baguhin ni Lord. Ikaw lang yung gusto mong mahalin ni Lord. Pero pag nakita mo yung nagalit mo, kunwari, patrabaho mo. Or yung sabihin mo sa pamilya mo. Let us release everything na dinadala natin sa ating mga puso. Alam po kung mahirap talaga magpatawad. It takes time. But we need to take a step para makapagpatawad. And we need to release it from God. Because God will help us to forgive. If you forgive those who forgive you, God will forgive you also. Amen? And yung sin, siyempre alam natin yung kasalanan. Hihilahin na kayo para yun.
Hindi ko na-isa-isa din yung mga sinabi ng pastor, hindi na na-isa-isa. Alam din natin yan. Entertaining negative thoughts. Yung simpleng lang, kunwari, sinabi sa kakayayari mo, nag-reject mo. Na-reject niya na ako dati. Alam ko na yung sasabihin niya, alam ko na yung gagawin niya. Alam niyo yung mga bagay na ginawa sa atin nung nakaraan, pumabalik, nagiging negative thoughts na yun. Yung gusto mong gawin, pero parang hindi naman siya susunod, parang i-reject lang niya ako. Entertaining negative thoughts will hinder us to serve the Lord. Amen? So ito yung mga bagay na dapat natin alisin as we continuously go on. Pero hindi pa yan yung preaching ni Lord. No? Nahala niyo, yan. So, alam niyo yung word na oxymoron? Sino po ang teacher dito? Mga estudyante, oxymoron. Ang oxymoron daw, ito yung two contradicting words na pinagsama. But you know what? As Christian, hindi tayo pwedeng maging oxymoron. Hindi pwedeng Kristiyano ka tapos nagdadwell ka sa past mistakes mo. Hindi pwedeng Kristiyano ka pero may addiction ka. Hindi pwedeng Kristiyano ka pero ayaw mo magpatawad. Hindi pwedeng Kristiyano ka pero namumuhay ka sa kasalanan. Hindi pwedeng Kristiyano ka, nag-entertain ka ng negative thoughts. That's no as a Christian. As a Christian, we need to live like Christ. Hindi naman sinabi kong mabuhay na Diyos bilang Diyos. Hindi ganun. Ano ba ang pinakita sa atin ng Diyos naman? He is loving, He is kind, He is caring, He is generous. Yung mga pinakita ng ating Panginoon Jesus. No, bumaba ka sa langit. Amen? Amen. But still, at the end of the day, it's your choice. Kaya sabihin mo sa tabi mo ang title ng message ni Lord sa akin na po. It's your choice. Sabihin mo sa tabi mo, it's your choice. Nag-ubat pa. It's your choice. Alam niyo sa buhay, dalawa lang naman ang pwede natin piliin. Yung mabuti at yung masama. Saan tayo papalik? It's your choice. It's your choice. It's your choice. At ang message po ni Lord ay matatagpuan po, siyempre. Sa Joshua chapter 24, verse 15. Let us read. And if it seems evil to you to serve the Lord, choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the river, or the gods of the Amorites in whose the land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Amen, Heavenly Father. Maraming salamat po. And we pray that you give us the understanding and you give us the Spirit to receive your message today. Lord, we know that you are not perfect, but we thank you because we have a perfect God like you. Be with us today and lift it up in Jesus Christ's mighty name. Amen. Amen. To give you a short background sa sinabi ni Joshua. Ang Joshua po, ang book of Joshua, nagsimula siya sa death ni Moses. Sino nakakilala kay Moses? Wala na sa bagay. Di ba tayo buhay nun eh? Amen. So, pero sino nakakilala kay Moses? Amen. So, si Moses po yung nagtagin sa sinusundan. Ang hirap i-English na. Ayan, basta si Joshua yung successor ni Moses. Yeah. Tapos, nagtapos naman ang book of Joshua sa death ni Joshua. Kaya po, huwag mo katakutan ng death. Death is part of our life. Death is not the end. Death is the beginning. Sabi ng salita ng Panginoon, precious is in the sight of the Lord are the death of His faithful ones. Precious daw sa Panginoon yung kamatayan ng faithful ones. Kaya, sino gusto mo na? Wala siya. Pero sino gusto pumunta sa Panginoon? Amen. Lahat po tayo. No? So, sinabi ito ni Joshua, mamamatay na siya.
No? Pero bago siya mamatay, kinukwento niya yung mga ginawa ng Diyos sa kanya. Kaya po ba natin ikwento yung ginawa ng Diyos sa buhay natin? Kinukwento niya simula pa kay Abraham. Sila, pag nagkukwento sila nung unang panahon, talagang nagsisimula kay Abraham, dire-diretso yan. Ganito, niligtas nila sa Egyptian, ganyan. Tapos, nagkaroon ng 10 plagues, hanggang sa dinala sila sa Promised Land. Ganyan sila magkwento, kahit si Stephen. Nagkukwento siya, ganun kahaba. Ganun ang kwento nila. Precise. At pare-parehas. Ibig sabihin, sila, acknowledge nila yung ginawa ng Diyos sa buhay nila. Tayo po ba, we acknowledge what God has done in our life? Amen. So, yun po, doon, kaya niya ito nasabi, kasi mamatay na siya. Gusto niyang sabihan yung mga remaining matitira na yung gagawin niyo dito, pag nawala ako, kayo mamili. Ito, sinabi niya na yung mga ginawa ng Diyos sa kanya. Pero, kayo pa rin mamili. At pili kayo kung sino paglilingkuran niyo. Yung mga Diyos ng mga taga-Amorites o Diyos ng inyong mga ama na pinaglingkuran. Pero para sa akin, nakakaan ko pamilya. Ngayon, shakyan tibalay ko. Agserbi kami tiya ako. Amen? Mabalin. And so, Lord agad, no? Pero, tanong, sino ang pinaglilingkuran natin ngayon? Sino ang pinaglilingkuran natin ngayon? Tanungin mo sa katabi mo, sino ang pinaglilingkuran? Sino? Or ano yung pinaglilingkuran natin? Anya? Sabi ni Joseph, it's insensible to us. Bakit ba natin kailangan malaman kung sino pinaglilingkuran natin? Kasi baka dumating sa ayon sa punto na we are serving the Lord. Pero, minsan sinabi lang ni pastor, minsan out of emotions, minsan nadala ka sa kaibigan sa church, minsan kasi gusto mo mag-perform dito. Wala masamang mag-serve sa Panginoon, pero we need to assess ourselves kung siya ba talaga yung pinaglilingkuran natin. Alam niyo sabi sa Matthew 7:21, not everyone who calls to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Alam niyo ba yung context nun? Sino sinasabi niya doon? Yung mga naglilingkod, mga nagsiserve. Hindi naman natin sinasabi na yung kaligtasan natin is by works. Pero, kung sinasabi natin ligtas tayo, dapat nakikita sa atin. Hindi po yung works ang magliligtas sa atin, pero yung works is patunay na ligtas tayo. Amen? Kaya dapat talaga makita sa buhay natin. Kaya we need to assess ourselves. Sino ba pinaglilingkuran ko? Ano ba ang pinaglilingkuran ko? Si Lord ba talaga? O baka nadala lang ako sa sinabi ng pastor? Baka na peer-to-peer pressure na lang kasi kahiyaan na lang. Amen? At the end of the day, it's your choice. But God wants us to assess ourselves kung siya ba ang pinaglilingkuran natin. Amen? Kung magkaroon ba ng assessment, papasa ba tayo? Si Lord ba ang nakalagay sa puso natin? Amen? So, why? Bakit si Lord? Bakit, sige, sabihin natin pumasa tayo sa assessment, si Lord. Pero bakit siya? Bakit ba si Lord ang paglilingkuran natin? Bakit? Bakit siya? Kasi, kung hindi siya paglilingkuran natin, maglilingkod tayo sa iba. Ganun lang po yun. Kung hindi siya paglilingkuran natin, iba ang paglilingkuran natin. Ako po, Sunday ngayon, kung tatanungin niyo ako sa dati kong buhay, ang ginagawa ko ngayon, hindi magsugal, uminom. Kasi wala sa Diyos sa buhay ko eh. Ganun lang yun. Kung hindi ka uminom o nagsusugal, may ginagawa kang iba. Kung hindi ka natutulog, baka namamasyal ka. Kaya kung hindi si Lord ang pagsisilbihan mo, iba ang pagsisilbihan mo. Kaya gusto ni Lord siya pagsilbihan natin. Kasi pag iba ang pinagsilbihan mo, ang sabi ng Bible, it's vanity, 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 sabi ni Solomon. Si Solomon, yung taong naka-achieve ng lahat. Fame, yung riches,
in power, even woman, 1,000 woman. Pero ang sabi niya sa buhay niya, vanity, vanity, vanity. Lahat pala ito walang kwenta. What profit a man when he gains the whole world and loses his own soul? Kaya ayaw ni Lord na doon tayo maglingkod sa iba. Kasi pag yung iba pinaglingkodan natin, vanity yun. Pero pag si Lord ang pinagsilbihan natin, ang sabi ng preaching ni Brother, ano nakaraan, it will not be in vain. But kay Lord, it will not be in vain. Pero pag sa iba, vanity, vanity, vanity. And besides, kailangan natin si Lord sa buhay natin eh. Sino dito ang hindi kailangan ng Diyos? Sino dito ang hindi kailangan ng Diyos? Wala, di ba? Lahat kailangan natin ng Diyos. Bakit kailangan natin ng Diyos? Sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon Jesus, those who are sick need physicians. Hindi tayo pupunta ng doktor kasi magaling na tayo. Wala akong nakitang dala na dok. Tatanong siya ng doktor, bakit nandito ka? Anong sakit mo? Dito, wala akong sakit. Gusto ko lang po sabihin sa inyo, magaling po ako. Nagagawa ko itong mga bagay na to. Alam niyo to, ang lakas-lakas ko. Hindi pupunta ang isang tao dahil wala siyang sakit. Most din ang pumupunta sa mga doktor. May dinadala sila lang may sakit o sila yung may sakit. At sabi ng Bible, for all have sinned, lahat tayo nagkasala. So lahat tayo marumi sa paningin ng Diyos. Pastor, may nagpunta na ba rito sa karwash mo na malinis yung sasakyan nila? Pupunta sila dito na, tatanungin mo, ano pong linis? Hindi. Pastor, malinis na po yung sasakyan ko eh. Papakita ko lang sa'yo, tingnan mo, Pastor, ang ganda ng sasakyan ko. Bago yung wax ko. Walang pumupunta sa Panginoon. Malinis na siya. Hindi kailangan ni Lord ng malinis. Kasi kung malinis ka, bakit pa kailangan mamatay ng Panginoon Isus sa cross ng Kalbaryo? Kasi lahat tayo marumi. Kaya sino dito ang malinis? Hindi na po kayo umuwi. Yan, lahat po tayo marumi. We all need God in our life. And I hope that all of us will come to the point na ma-realize natin that we need God, that we are in need. Kaya lang naman hindi lumalapit ang tao sa Diyos kasi pakiramdam niya, hindi pa niya kailangan ng Diyos. Tapos lalapit na lang ang tao pag kailangan niya ang Diyos. Pero you know what? May taning na po ang buhay natin. Hindi nyo ba alam yun? Siguro ako mga 70 years pa. Pero may taning na buhay ko. Lahat tayo mamatay. Sino dito yung immortal? Kailangan siguro immortal dito, no? Lahat tayo mamatay. And gusto natin mapunta sa langit, syempre, di ba? Kaya gusto ni Lord, lumapit tayo sa Kanya. Siya yung paglingkuran natin. Kasi, apart from Him, it's all vanity. Amen? Vanity, vanity, vanity. Sino ang gustong pumili sa Panginoon sa araw na ito? Amen. Praise the Lord. So, kung pinipili ng Diyos, yan. Saan naman tayo maglilingkod? Kaano? Saan? Saan ka maglilingkod? Kuya, mapakano naman ang tanong mo? Siyempre sa simbahan. Tama ba yun? Kaano? Wrong way ba kanon? Hindi ba? Mali yung nagturo. Mali yung nagturo. Ayan. Where? O, basta sabihin, where? 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 Ayan. Where? Sa Dino ba yung where? Sa Dino. So ano? Tayo po lang. Where? Saan tayo maglilingkod? Saan? Saan tayo maglilingkod? Yan. Siyempre, tama naman yan sa simbahan yung dilingkod tayo. But, tama. You don't, yung paglilingkod, hindi siya nakukontain sa loob lamang po nitong bahay-sambahan natin. No? Get this into the spirit, mga kapatid. I just want you to understand this. Ang pagsiserve po, nagsisimula yan sa loob ng bahay. Kung gusto nyo mawin yung family nyo, papunta sa Panginoon, kailangan doon pa sa loob ng bahay. Pinapakita nyo sa kanila kung sino ang Panginoon sa Kristo. Baka naman naglilingkod ka rito, pero pagdating mo sa bahay, hindi ka mautusan.
Baka naman, tumatayo ka dito, pagdating mo naman sa bahay, kung makasigaw-sigaw ka sa anak mo, na para pang wala kang pisto sa buhay mo. May tumakapit dun sa kabila. No? Alam nyo, you don't necessarily need equipment para masabi mo nag-serve ka pa sa Panginoon. You don't need always a mic para masabi mo naglilingkod ka sa Panginoon. Yan lang, gawin mo yung inuutos ng magulang mo. Malaking bagay na yun, kita nila. Kunwari, pasaway ka. Ngayon sabihin mo, ano nga, mabalik na lang gawin mo. Pwede kong gawin. Pwede kong gawin. Nung magugulat yan, ano nangyari sa akin? Dati tamad ko. Hindi ko nga mautusan ito ngayon nag-ano. May kailangan ka, no? Ano gusto mong bilhin? Ngayon, pwede mong introduce si Jesus. Sabihin mo, hindi po ma. Wala po akong kailangan. Alam niyo po kasi, na I met Jesus. Si Jesus, binago po ako. Alam niyo po, I realized na dami ko palang kasalanan na gawa sa inyo. Patawad po kasi naging tamata po, panasagot ako. Patawad po kasi madalas sinisigawan ko po kayo. Patawad po ma. Pinagdagan ng baon ko. Huwag ka hindi ka alam niyo, pwede sabihin alam niyo po ma. Sana po, makilala niyo si Jesus. Ang ganda mo opening niyo. I hope and pray, man, kasama ko rin po kayo na hindi lingkod sa Panginoon. Alam ko na hindi lahat ng magulang dito ay pare-parehas. Hindi pare-parehas magulang. Mayroong stricto, mayroong hindi stricto. But you know what? We are not serving the Lord because our parents is good. We are serving the Lord because God is good. Amen? Amen. So, mga kabataan, no? Alam ko, minsan nahirap maging bata. Dumaan ako dyan, lahat tayo dumaan dyan. Pero nung tumanda ako, mas mahirap na maging parent. Kasi sasawayin mo yung ikaw eh. Ano yung dati, yung mga susunod sa generation mo, reflection mo na yun. Ngayon, marirealize mo kung ano ka dati. Kaya mga bataan, alam ko mahirap yung pagsunod sa magulang. I hope and pray na ma-realize naman natin yung ginawa muna ng Panginoon sa atin. So that, yung ginagawa ng magulang sa atin, minsan hindi natin gusto. Sasabihin naman sa kanila, ma, love you ma, kahit na madalas mo akong pagalitan. Love you ma. Minsan kasi nangyayari na lang yung mga bagay niyan pagka yung parents nila, nasa deathbed na huwag sana tayo dumating na yung mga parents, kala nyo, mga kabataan lang ha. Yung mga parents, paano nyo itrato yung mga anak nyo? Alam nyo ba na sabi ng Biblia, turuan yung mga anak, tama yung turuan. Pero huwag naman to the point na itatakwil kayo ng mga anak nyo. Amen? Turuan nyo ng tama at gusto. Kung gusto nyo malaman kung paano ang parenting, basahin nyo ang Bible. Tuturuan kayo ng Bible kung paano yung parenting. Amen? Minsan kasi, alam nyo, may ganito eh. Yung mga magulang, may hinahanap ng anak, may tinuturuan na, nasan po ba yung ano? Ayan o, hinahanap mo kasi, ginagamit mo kasi sa panghanap yung bibig mo eh. Hindi mo ginagamit yung mata mo. Alam niyo, yung mga ganong bagay, pwede naman wala yun eh. Pwede nyo naman sabihin na, ay anak sa taas. Ay andyan sa ilalim ng drawer. Let us always see our child. Yung anak natin na parang naglilingkod din tayo sa Panginoon. Amen? Amen? I hope and pray na paglabas natin dito sa bahay-sambahan, maging makita naman sa bahay natin yung paglilingkod. Sa mag-asawa, pwede naman sa mag-asawa. Huwag namang pagdating mo ng trabaho, dadalhin mo sa bahay mo yung problema. Ano ba yan? Ang kalat-kalat dito, sinabi ko, mag-cleanse ka. Uuwi ako, pagod na pagod ako, uuwi ako, ganyan na lang abutan ko. Hindi man lang mag-linis. Mga bagay na gano'n,
Alam ko, mahirap kung nagtatrabaho ka sa labas, tapos pagdating sa bahay mo, pero if you want a peaceful life, if you want to really serve God in your house, start by correcting your attitude and showing your family who Christ is in your life. Ang hirap kasi makita sa tao ang Kristo pagka yung nakikita mo sa kanya parang negative. Nakikita mo sa kanya pangit. Mahirap. Amen? Kaya po, hindi lang po dito dapat tayo nag-serve. Sa school, sa mga estudyante. Kailangan nakikita sa atin sa mga estudyante na nasa inyo ang Panginoon sa Kristo. Sa paano paraan, siyempre dapat hindi kayo nangungopia. Baka kayo pa sa pangungopia. Hindi kayo nandadaya. Amen? Amen, mga estudyante? Hindi ba kayo yun? Exam week na rin kasi. Huwag mo na ngayon, Kuya. Pwede ba next year na lang? Mahirap, but I do believe by the grace of God makakaya natin. Ayan. Sa deal. Mali pala yun. So, when? Kailan tayo? Kailan tayo naglilipit sa Panginoon? Pag ba okay ang buhay natin? Pag ba hindi na sumasagot yung mga bata? Pag ba mabait na yung mga magulang? Sabi dito, sabi sa Luke 14, but they all with one accord began to make excuses. The first said to him, I have bought a piece of ground and I must go and see it. I ask you have to excuse me. Alam nyo, maraming dahilan para hindi tumalo sa simbahan. Pero mas maraming dahilan para maglingkod sa Panginoon. Ay, Pastor, Sunday kasi maglalaba kami ngayon. Pastor, ngayon lang umaraw eh. Sige na po, maglalaba kami. Pastor, pasensya na, meron kaming family gathering ngayon. Alam nyo, ito yung isang bagay na hindi pinangako ng Biblia. Maraming promises sa Bible, actually. Pero ito, ang hindi ko mahanap-hanap. Alam nyo kung ano yung promise na yan? Tanong nyo kung ano. Hindi pinangako ng Diyos na buhay pa tayo bukas. Sino makapagsasabi dito, ngayon na mismo, buhay ka pa sa makalawa? Wala. So, if you are not sure buhay ka pa bukas, kailan ka maglilingkod sa Diyos? Kailan mo sasabihin sa Diyos? Sabi sa kantaan nila, now is the time to worship. Now is the time to give you praise. Amen? Now is now, hindi bukas. Hindi natin pwedeng ipagyabang yung bukas because hindi natin hawak ang bukas. Marami natutulog, di na nagising. Yung naglalakad, bigla na lang lumubog. Hindi natin alam ang bukas. Kaya gusto ni Lord, makilala na natin siya habang buhay tayo. Kasi hindi ipinangako ang bukas para sa atin. Sabi ng Biblia, teach us to number our days upang hindi tayo magyabang. Amen? Alam niyo mga kapatid, alam ko, minsan, we are torn between our choices. Nagawin ko ba ito? Gagawin ko? Ano pipiliin ko? At the end of the day, it's your choice. Amen? Alam niyo ba, what I found out is yung Hebrew word ng serve is abad, meaning work or labor. Alam niyo ba yung same word na ginamit niya sa Bible? Ay katulad ng sinabi ng Panginoon, 6 days you shall labor or work. Parang sinasabi ng Panginoon, 6 days you shall serve the Lord. Hindi pala isang araw lang pag-serve kay Lord. Araw-araw pa lang pag-serve kay Lord. And it's not necessarily na kailangan i-preach ang Word of God sa pamilya mo. Maganda yun.
Pero hindi palagi gano'n. Sabi ko nga kanina, yung attitude lang natin, napakalaking bagay niya. Yung bagay na binago sa'yo ng Diyos, yun ang ipakita mo. Hindi yung bagay na ikaw dati. Sabi ng salita ng Panginoon, when you are in Christ, you are a new creation. Eh bakit yung nakikita sa bahay? Yung old creation. Bakit yung sinasapamuhay natin yung old creation? Eh new creation na nga tayo eh. Kung new ka, dapat may bagong nakikita sa'yo. Amen? Amen. Yun nga, at the end of the day, it's your choice. Nagpili kayo. May istorya po. May isang, mayroon po ba dito kung dito, yung politician? Ay, siya ba? Si Brother Roy. Meron pa ba dito ang mayor? May ewan ko kung alam nyo itong story na ito. May namatay daw na politician. Tapos, umakit siya sa langit. Nung pagdating sa langit, nakasalubong si San Pedro. Sabi niya, nasaan na po? Ito po ba yung langit? Sabi ni San Pedro, ay oo, nandito ka na sa langit. Nakita dito sa langit, ang tahimik, may mga himna. Tapos sabi niya, ay buti na lang sa langit ako napunta. Sabi ni San Pedro, hindi. Meron ka pang test na pagdadaanan. Kailangan mo muna mag-stay ng 24 hours sa impyerno bago ka mamili. Yung siya pala papipiliin. Hindi habang bumaba niya, sige na, habang bumababa siya papuntang impyerno. Papalamig ng papalamig. Paganda ng mapaganda yung ano. Tapos, may narinig siyang mga ingay, yung mga nagkakantahan, mga nagpa-party. Nakita niya, tapos nung pagbaba niya doon, sabi nila yung impyerno mainit. Sabi nila yung impyerno, mas kayo dito. Pero nakikita niya pa doon yung mga kumpadre niya. Oh, padre, nandito ka wala. Ano na siya sa impyerno? Di nag-party-party siya, nag-i-enjoy siya. Ngayon, natapos yung 24 hours, umakyat na siya sa langit. Tapos, sabi ni San Pedro, nakapili ka na ba? Sabi ni politician. San Pedro, pasensya na po kayo pero doon na lang po ako sa impyerno. Sabi niya, sige, yan na ba ang desisyon mo? Opo, bumaba siya ngayon. Ngayon, habang pababa ng pababa, painit ng painit. Sabi niya, bakit uminit? Hindi naman ganito kahapon Bakit ano nangyari? Bakit ang sakit? Ang laki? Nandun siya sa impyerno. Sabi niya, San Pedro, malipit talaga sa akin. Tapos nakita niya si Satanas. Hindi mali yung pinagdalan sa'yo, San Pedro. Nasa tamang lugar ka. Sabi niya, hindi ganito kahapon. Ay, kahapon ba? Kahapon? Campaign period? Campaign period pala daw. Kaya pala ganun. Alam niyo po, dito sa mundo, ganun yung ino-offer. Magandang buhay, party-party, yung mag-i-enjoy ka, iinom-inom. Pero alam niyo, campaign period lang yan. Hindi yan yung gustong ibigay sa inyo ng Panginoon. There is more than what God wants you to receive. And it is eternal. No one can snatch it from you. One thing I am sure, sabi ng Panginoon Jesus, in my Father's house, there's a mansion. May mansion daw. Wala man itong party-party, wala man itong inuman, but I praise the Lord because I have a place in heaven. Amen? Amen. Kaya mga kapatid, alam ko, you are always torn in your choice. But I pray, I hope and pray, na you will choose the right thing. No? Alam ko, mahirap. Mahirap mamili. Pero sabi ni Joshua, choose for yourself this day. Dito na po ako magtatapos. Choose for yourself this day. Pagpili kayo. Pagpili kayo. Isa lang. Hindi niya sinabi ko, sige, pagsabayin mo, pwede pagtapos yung dyan mo ka naman sa kabila. Pag okay ka na dyan, pwede ka na punta dito. Pero hindi. Sabi niya, choose for yourself. Pili ka lang ng isa.
Pili ka lang ng isa kung sino paglilingkuran mo. Whether the gods of your fathers whom they serve or the gods of this land. Pili ka lang. But as for me and my house, we will serve the Lord. Amen, Heavenly Father. Maraming salamat for your words. Lord, we acknowledge that we have many wrong decisions in life. We acknowledge that many times nasasaktan ka sa mga decision namin. And yung ibang decision namin ay napapahamak kami. Patawarin mo kami, Panginoon, dahil mas pinipili namin yung mundo kaysa sa iyo. Patawarin mo kami kung nadadala kami sa aming emosyon, sa mga kaibigan, sa mga bagay-bagay dito sa mundo. But we praise you, Lord, because you have given us the chance to accept you and to be with you someday. Lord, we pray sa mga kapatid namin na narito that you will give them the right choice in their life. Na hindi nila pagsisisihan balang araw. And I hope and pray that their family will have salvation. Lord, ikaw lamang ang tinataas namin sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon. As of this day, Lord, me and my household, we will serve you all the days. In Jesus Christ's mighty name we pray. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon.